Vlog, Celebrity Vlog, kilalanin mong facts. FACD, FACD. Utak, diskarte at pakiramdam ang labanan para sa pagkakataong manalo ng 500,000 pesos! Magandang gabi po mga kapuso! This is Celebrity Vlog Season 2! Kilalanin na natin ang ating mga players. Mga certified OPM hit makers. Let's start off with April Boy Regino. Kasama din natin tonight, Mystica. And please welcome Victor Wild. Players, welcome. Do you know, isa po sa inyo ngayong gabi ay maaaring manalo ng 25,000 pesos, 50,000 pesos, 75,000, 100,000, or 500,000 pesos. At tutulungan po kayo ng ating mga tinatawag na Gangnam Mama. Hi, Jose! Hi, how are you? Ay, bakit ka nag-i-English? Yeah, Martin. Ha? I'm Martin for today. Martin. Martin? I don't see my friend. My friend's over here. Gary, you're good about Yeah, it. it's nice to be here. Kasi nga mga OPM hitmakers. Excuse me po. Hello? Ano po kayo? Anong hayop po kayo? No, my name is Rihanna, as in April Boy Rihanna. Yeah. At ako ang tunay niyang ina. So good luck, players. Are you ready? Let's play round one. This is fact or bluff. For 2,000 pesos, narito po ang ating mga categories sa ating bluff board. Meron po tayong sumagot ka, tumaya ka, at sumakay ka. April Boy, ikaw daw ang unang pipili. Tumaya ka. Ay, di tumaya ka. Sige, tumaya ka. Kanino ka tataya dyan? Kay Wally. Gary. Yeah. Wala pa? Yaka agad? Wala pa, oh. Eto po ang tanong. Yeah. Ayon sa social weather stations, ano ang pinaka-popular na form of gambling o pagsusugal sa Pilipinas? Form of gambling, it's wetting. Wete. Wetting, it's illegal but it's popular. Why? I just don't know. Wetting. Thank you. It's illegal but it's very popular. Oh, sino ba Wet. namang hindi nakakaalam ng wetting dito, no? Excuse me, Martin? For me, you know, everybody was toy. Ano ba? And then sometimes, I know, I want my friend and all the people are going to give I think it's bingo. Bingo! Yeah, it's very popular. Why is it bingo? Bingo. Last week, you see, there's a lot of TV, news, bingo, cuts, na po. Yeah, bingo. Can I speak Tagalog? First, you know, sa bingo na uso yung mga salitang sa letrang B, matigas. That's 1. Pumuputok, 45. Bingo. Bingo. I beg to disagree. Yes, Rihanna, why? Yes, though hindi ako lumaki dito sa Pilipinas, but my mother told me, it's tong-its. Tong-its? Yes, kung hindi nyo nalalaman, most of the families sa mga provinces dito sa Pilipinas, pinaglihi yung mga anak nila sa tong-its, just like me and my siblings. Pinaglihi daw ako sa hits.
Kaya meron akong ang hits. I'm so sorry. Ang pinili mo ay si Gary Wally. Ang sabi niya ay ya. It's weteng. Weteng. Anong pakiramdam mo dyan? Pakiramdam ko, tama yan. Fact. It's a fact. Fact. Weteng nga ba ang pinakapopular na gambling o pagsusugal sa buong Pilipinas? Bluffboard, is it a fact? Bluff! I'm sorry, April Boy! According to a study conducted by the SWS, ang pinaka-popular na form of gambling sa bansa ay ang... Starts with the letter L. Lotto. Loto. Naloto tayo. Walang tongits, walang weteng, wala rin tayong score muna ngayon. At ang 2,000 mo paghahatian ni Mystica at ni Victor Wood. Mystica, mamili ka ng square. Sumagot ka! Nagagalit ka ba? Sumagot ka. Sino ang pipiliin mo sa kanila? Sumagot ka. Kasi sinabihan niya ako nung nasa extra challenge ako, sinabihan ako daw nawawala niyang ina. So, paano mo sabing totoo yon? Sumagot ka! Ibang kasalanan. Ba't di nyo tawagin para magkaalaman kung totoong nanay o hindi? O sige, anak, halika. Ay, hindi. Sweetheart, babe, halika. Halika. Okay, sandali lang ha. Celebrity bluff ito eh. Hindi naman po ito barangay. Bakit ba tayo nagkaganito? Kasi po, nagkataon na 22 years old, 44 lang po ako. Oo. Eh, napagtripan, sinabihan ba naman ng buong Huwag ka ng mundo trip-trip. na siya daw ay anak ko at ako daw yung nawawala niyang Tumabi ka ina. nga doon sa nanay mo. Sa nanay mo. Ikaw din! Ay, sorry. Hindi, sandali. Sa una! Akala ko naman po may kakampi ako. Puro kayo mga host. Kayo talaga pare-pareho. Ikaw, hindi ako. Hindi ka nga rito. Magharap-harap kayo. Halika, babe. Sabi mo totoo, hindi ako yung nawawala mong ina. O bakit? Sino hindi magsasabi? Pagsabihin nyo, may resemblance, parehas naka-foundation. O hindi pa Huwag kayo maniwala! Okay, pasensya na, Mystica. Bisita natin si... Sorry. Oo, humingi tayo. Pasensya na. Alam mo, mali. Mali yung sinabi mo. Siyang lola, di ba? Kiss na lang. Kiss. Hindi, kiss kayo ni Mystica. Maraming salamat ha. Thank you. Ito si Bubay. So, kaya sumagot siya ngayon kung bakit. Sumagot ka dito. Tanong. Anong word ang iminungkahi ni Alexander Graham Bell para sa pagsagot ng inimbento niyang telepono? Hello. Yung minungkahin ni Alexander. Di ba? You should know that. Right? Ay, oo sa pagsagot ng telepono. Oh, eh. everybody, pag sumasagot, hello! Yes, kasi before hindi magkaintindihan yung mga tao, and now, until now, dinadala natin yan. Pag hindi natin naiintindihan yung naririnig natin, sabi na, hello! I'm sure kukontra to si Martin. Hindi, ano yan, sa akin, noon pa kala nyo, ngayon lang yan. Who you? Hindi, totoo yan. Meron bang sumagot ng telepono kung na-invento nung araw na hello agad? Paano kung di mo kilala? Ba't hellowin mo agad? Tama naman. Ikaw, kung kilala ba isang tao, tumatawid daw, hindi mo kilala. Hello, gagawin. Hindi. Hindi mo papansinin. Tanungin muna, who you? Dati pa yan. Kaya nauso yung text, ngayon lang uli ginawa. Hindi Dati pa yung who you. Ay, naku, hindi. Huwag kumain nyo. Pwede ba wag na kayo mag-away? Hindi, nagpapaliwanag. Kasi ang iminungkahi talaga ni Alexander Graham Bell Ay? na word ay ahoy. Pwede. Si Alexander Graham Bell, ang asawa niyan, Pilipina. Ahoy. Pilipina. Nagtanong siya, Ano parang ala chamba, alahoy, gano'n? ahoy. It's American, hoy. Ahoy. So, ayun, pag sumasagot ng telepono, Ahoy? ahoy? Ganon? Pangit. Pwede. Ahoy.
Pwede. What do you think? Hello? It's a bluff! Ulit, oh. Ang hello daw ay bluff. Di ba? Bluff na bluff na? Bluff na bluff! Bluff nga ba ang hello? Bluff board! Is it a bluff? Ang sinuggest na word ni Alexander Graham Bell para sa pagsagot ng telepono ay ahoy! Ngunit tinalbugan ito ng suggestion ni Thomas Edison na nagsuggest na word na hello. Mystica, plus 2,000. You now have 3,000. Victor Wood, Yes, ma'am. isa na lang po. Sumakay ka. Sino pa bang hindi nasasakyan dito? Ay, bakit naman nahuli ka ngayon? Idol ka. Kadalasan, paborito tong piliin eh. Wally, ako yung maswerte na punta ako sa bato. Jose po, Jose. Si Jose po yan, si Jose. Yan po. Jose, Si Jose, oh. pasensya na, pasensya na. Sandali lang po, Victor Wood. Isa lang ibig sabihin niya, kumikinis ako. Akala niya, ulo ni Wally to. Mukha po, mukha. Sandali, magpakilala kayo ng maayos sa lolo nyo. Ito po si Wally. Ah, yan ba si Wally? Akala ko ikaw yung Wally. Ito yung Jose. Opo, marami po nagkakamali. Tanong, Salamat po, para Jose, sa salamat pinakamatalinong komedyante. Sa Philippine government officials, kaninong sasakyan ang may plate number na 5? Number 1, President. Ah, Number 2, Vice President. okay. Number 3. Number 3, Secretary. Okay. Number 4, Treasurer. Pati sila, ah. Number 5, Chief Justice. Hindi yung totoo. I beg to disagree dahil ang number 5 na plaka ay hindi na visible ngayon sa Pilipinas kung napapansin nyo kung lagi kayo nasa road. Kasi ginamit lang yung plate number na yan, na number 5, during the Marcos regime. Oh. At pinagamit yan sa First Lady ng Hindi Pilipinas. ba Ogie Regine? Marcos regime. Marcos Regine pala. During the Marcos Ibig regime. sabihin bago mag-Ogie Regine, Marcos Marcos Regine Regine muna. Oo. Yan, di nyo alam yon, di ba? Niregalo yan ni Marcos kay Ginang Imelda. Pero hindi na yan ginamit after nun kasi nahatak dahil sa overspeeding sa Commonwealth. Wala pang overspeeding nun. Number 5, sir. Chief Justice. First Lady. 1, President. 2, Vice President. 3, Chief Justice. Senate, number 4. Number 5, mga Congress. Chief Justice, is it a fact or a bluff? Ano sa tingin nyo? Bluff! Bluff! Bluff na bluff na. Bluff na bluff! Sorry. Bagamat humahanga siya sa'yo, bluff ang sagot mo na Chief Justice. Idol ko rin yan. Bluff nga ba? Bluff board, please reveal. Sorry, mali po ang sagot na bluff. Ito po ang fact. Ang government official na may license plate na number 5 ay ang Chief Justice ng Supreme Court. So, Victor Wood, wala ka pong nakuwang score doon. Ang inyong 2,000 ay paghahatian ni April Boy at Mystica. Para sa ating level 2, 4,000 ang halaga ng bawat square. Narito na po ang squares para sa 4,000. Meron tayong may ibon, may K, at may taste. Ikaw naman ngayon ang una, Mystica. Mamili ka. Mahilig kasi ako sa masarap eh. So, kailangan my taste. May taste. So, ngayon po, ang napipili ko, Jose. Nasa gitna si Wally. Oo, kasi pangalan pa lang talagang Jose Rizal eh. Diba? Ito ang tanong. Ano ang ginagamit ng mga paru-paro para sa kanilang panlasa o taste? Yung radar. Radar. May Oo. radar ang paru-paro. Yung parang, Ah,
sungay nila. O, doon sila nakakalasa. Yun. Yung radar na yun, pag dumapo, nauuna yun. So sa radar na yun, kung makikita mo, ang daming itsura. May bibig, may ilong, may dila. Dahil nandun lahat, sama-sama sila ron. Pero maliit lang siya. Maliit lang siya. Mystica for me, ang ginagamit ng paru-paro na sa kanilang panlasa ay dila. Ha? Yes, kahit paru-paro may karapatang magkaroon ng dila. Tanda mo yan. Hindi lang tayo, alam namang ilong ang gagamitin nilang panlasa. Di ba? Dila, meron din silang taste bud na tinatawag, pero microscopic nga lang. What? Ayan, so makikita mo lang siya pag nag-microscope ka. Paa! Gamit yan. Hindi alam ingrown. Parang si Mystica rin. Ayan, no? Paa. Ayan. Ang sabi niya, ang panlasa ng butterfly ay galing sa radar. Sama-sama na daw doon lahat. Nandun na. Andun na lahat. Is it a fact? Bluff! Bluff. Mystica, bluff na ba? So, bluff po! Bluff na bluff! I'm sorry. Pag pinili ka, ang bait. Pag ayaw na, galit na. Si Mystica po ang nanguna sa ating level 1. Pag nakuha niya ito, siya na po ang papasok sa susunod na round. At kung sino pa ang sasama sa kanya. At nangangako siya na siya ay maging split. Sa pagbabalik natin, tama nga ba si Mystica? Sino ang matatanggal sa kanila? Abangan, magbabalik pa po ang Celebrity Blast! Celebrity Club. Celebrity Club. Celebrity Club. Kilalanin mo pa. We are still playing round 1, level 2. For 4,000 pesos ang ating tanong kanina para kay Mystica at para kay Jose. Ay, ano ang ginagamit ng mga paru-paro para sa kanilang panlasa o taste? Ang sabi ni Jose ay radar. Ang sabi ni Mystica ay bluff. Ang sabi ng ating bluff board ay bluff board, please reveal. Mystica, split. Yun lang, di na kain tumayo. Sandali lang po. May panlabang kami dyan. Rihanna! Ano ka? Akin ang jowa mo! Break dance. Bluff po dahil wala silang bibig o ngipin para kumagat o mumuya. Ang taste sensors ng mga butterfly ay matatagpuan sa kanilang paa. Tama ka pala. You now have 8,000. At pasok ka na sa susunod na round. Let's move on. Victor Wood, it's your turn. Please choose a square. May ibon tayo. May ibon tayo. Wala po. Ngayon lang po. May ibon. Sino pong pipiliin yung tutulong sa inyo dito? May ibon na. Ito ba? Ayan ang may ibon eh. May ibon yan. Nakita mo na nakasuot. Ito. Oo. Lilipad na lang yan. Alam niyo kanina yung papagtutulungan ni Mystica, sir eh. Magkasundo sila eh. O, ba't di ka mag-live-in? Question please. Ayun, nawala na sila. Sa mga sopas, gawa sa anong sangkap ang pugad ng ibon na siyang main ingredient sa napakasarap na bird's nest o nido soup? Laway. Di ba? Kasi pag, Tama di ba, ka. pag tululaway tayo sa pagkain, Tama ka. pag hinigop natin parang ang tunog, parang Tama soup, ka. di ba?
Zoo. Gano'n. Tama ka. Pakpak po. Pakpak. Pakpak? Pakpak. Yung pugad nila, kung mapapansin nyo, kaya yun ang ginagamit, nagdalas nalalagas ang mga balahibo ng pakpak. So, yun ang naiiwan. So, yun ang Yun ang sinasangka. masarap. Yes. I think it's egg. What? Egg. Bakit egg? It's egg. Para mangitlog ang ibon sa nest. Eh, di ba? Yung itlog sinasama dun sa soup at yun, ang main ingredient. yeah. It's the Okay. egg. Oo nga pala, no? Pag may soup, masarap may itlog, ano? Oo, egg na rin ako. Hindi, mas masarap pala. Mas masarap pag may laway. Sasang-ayon ka ba kay Rihanna? Bilang kamag-anak niya ang mga ibon, laway ang nagpapasarap sa bird's nest o nido soup. Is it a fact? Bibilang ka na naman. Ang bibilang. Facts yan. Fact na. Yes! Yes! Fact daw, sabi ni Victor Wood. Blackboard, please reveal. Is it a fact? Yes! Tama ka, Victor Wood. Dahil ang nido soup o bird's nest soup ay mula sa pugad ng ibong swiftlet na matatagpuan sa mga kuwebas sa Southeast Asia. Ang pugad ng ibong ito ay hindi yari sa dahon o stems ng puno. Instead, ito ay gawa sa mismong laway o saliva ng ibon. Si Victor Wood ngayon ay may 5,000. Thank you. Teka muna si Idol, April Boy. Pag ito hindi pa natin nakuha, ibig sabihin maaga-aga kang magpapasabog ng sombrero. Idol! May K na lang ang natitira. Sinong gusto mong tumulong sa'yo? Actually, ang hindi pa nakukuha. Sana lang, si Wally uli. Oh, Wally. Ito ang tanong, April Boy. Ang kantutay ay uri ng isang ano? Iyan ay isang maligno. Ha? Maligno. Naging maligno na. Lalaking maligno is katuray. Kakatura yan. Lalaki. Lalaki. Ay, Yan yung babae. Babaeng maligno. is that telling the truth? Dati ako nagja-Japan. So alam ko yan. It's a Ano yan? Japanese yan, seaweeds. Ibig sabihin yan, a Japanese term that it means to unite. Ganon. Or to bond. Yang kantutay, halaman yan. Ang kamag-anak niyan, kalachuchi. Ikaw ang original na idol. Oh, Halaman yan. Laman? Oh. alaman. Teka. Ang sabi nung pinili mo, ang kantutay daw ay isang uri ng maligno. April Boy, pag ikaw ay na maligno ngayon, yun na. Pasabog na lang ng Kap para sa ating audience. Sige, bago ko sagutin yan. Oh. Gusto niyo ba magpagaw? Ayun na! Oh, sige! Ayan! Yes, go! Grabe naman. April Boy, ang kantutay ay isang maligno. Is it a fact or a bluff? Okay. Naniniwala ako kay Jose. Sabi niya, halaman. Palagay ko, halaman yan. Kaya, love! Bluff na! Bluff board! Bluff nga ba? Ang kantutay po kasi ay hairy, smooth at slender vibe.
Sa makatuwid, ang kantutay ay isang halaman. Alam niyo ba na si April Boy, dahil tama ang sagot niyang bluff, ay may 5,000! Kailangan natin ng tiebreaker. Ito na po ang ating tiebreaker question. Ang susunod na presidential election sa bansa ay magaganap sa taong 2016. Is it a fact or a bluff? Yes, Victor Wood. Fox. Fact, ang sabi ni Victor Wood. And it's a fact. So, Victor is in for the next round. So we have to say thank you and bye-bye to the idol, April Boy. Maraming salamat sa pag-join mo sa amin at sa pagpapasabog mo ng iyong ever okay, cap. At dahil dyan, babayaran namin. Mag-uwi ka ng 5,000 pesos. Thank you so much. Thank you. Thank you, Idol. Victor and Mystica, you will move on to the next round. Word war na yon. Pabilisan ang mata sa pagbabalik ng Celebrity Club! Celebrity Club, Celebrity Club, kilalanin mo. Mystica and Victor Wood. Pabilisan ang mata at galing sa salita ang kailangan dito. Tandaan po ninyo na ang mananalo sa round na ito ay mag-advance sa ating next round at siyang may pagkakataong manalo ng up to 500,000 pesos. Kamay sa likod, please. Let's play round 2. This is Word War. Pasensya na po, ibabalik natin sa 0 ang inyong score. At kung sino man ang mauna sa inyo na makakuha ng 3 correct words, yun ang papasok sa ating final round. Category, please. Ding dong, ding dong. English. English yan, ma'am. Oh, English. Kailangan mo yan. Ano ito? Quiet. Quiet. Oh, quiet. Kamay sa likod, Mystica and Victor Wood. This is World War I. Yes, Victor Wood. Holy Time is up. I'm sorry, Mystica, you can steal. Holy matrimony! Is it a fact? Holy matrimony! Holy matrimony gives you 5,000. Pero hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos. Kailangan 3 ang makuha. Category, please. Kaya pwede ba? Ayun, oh. Wala pa. For adults only. Pwede maingay dyan. Pwede pumalakpak dyan. Sir, matutuwa ka dyan. Matutuwa ka dyan. Oh. Mystica, hindi ka na pwede dyan. Kamay sa likod. This is World War II. Quiet, everybody. Yes, Victor Wood. Aliwan Bahay. Wrong! I'm sorry, Mystica. Go! Bahay Aliwan! Bahay Aliwan. Is it a fact? Yes! Mystica, pwede ka pa sa Bahay Aliwan. You have 10,000. Category, please. Kawawa. Minsan, yan yung mga pinagpapala. Yung mga kawawa. Nasabi ko na kanina yan. Ibon, tapos yun.
Tagalog nga lang. Ayan naman, kamag-anak ko. Kamay sa likod, Mystica and Victor Wood. This is World War III. Yes, Mystica. Basang sisiw! Basang sisiw. Is it a fact? Basang sisiw! Nakakompleto siya ng 3 correct words. You have 15,000. You go into the next round. And we have to say thank you to the original idol, Victor Wood. Come join me here in the middle. We love you, Victor Wood, and you go home with 10,000 pesos. Not bad. Thank you, sir. Mwah. Bye. Mystica, halika nga rito. Lumapit ka sa akin ng nakasplit. Kaya mo ba? Ginawa mo naman tarantula yung tao. Bye, Jan. You will advance to our next round. At alam mo, may pagkakataon kang mag-uwi ng 500,000 pesos. Malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Club! Celebrity Club, Celebrity Club, kilala. Mystica, this is it. Let's play round 3, the final 4. Sa round na ito, itutulungan ka ng ating mga gangnam, Wally, si Jose, at saka si Rihanna. Hindi tayo nakakasigurado na mga ibibigay na sila sa'yo ay tama. Sa'yo pa rin manggagaling ang pang-apat na bubuo ng iyong 4 na tamang sagot. May pagkakataon kang palitan ito, bibigyan ka namin ng 30 seconds. And each correct answer is worth 25,000. At pag nakuha mo ang perfect 4, you have 100,000 pesos. At yun na ang mag-aatid sa'yo para sa 500,000 pesos. Nagsisimula yan sa pagpili ng iyong kategorya. Blackboard, please give us the categories. Meron tayong ang babata, eleksyon na, at atin to. Atin to. Okay? Akin to. Atin to. Ano po ang ating tanong? Sino ang 4 na pinakabatang nahalal na presidente ng Pilipinas? At meron po tayong 6 na posibleng sagot. Blackboard, please reveal. Nariyan po, Noynoy Aquino, Diosdado Macapagal, Manuel L. Quezon, Ramon Magsaysay, Ferdinand Marcos, Emilio Aguinaldo. Ferdinand Marcos. Kasi di ba, ang tagal ng kanyang pamumuno sa Pilipinas, di ba? During the Marcos regime, di ba? Oh. Bago mag-ogi. Bago mag-ogi. Oo, bago mag-ogi pa yan. So, I suppose, bata pa siya, nahalal siya. Siguro mga 20s. Emilio Aguinaldo. Presidente na siya, humingi pa siya na Aguinaldo. O bata pa siya. Noynoy Aquino. Ha? Noynoy. Noynoy. Sa amin, sa Bicol, ang bata. Noynoy. Saka hindi tatanda. Hindi Diba? tatanda. Pagtanda niya, mang-noy-noy pa rin. Diba? Bigyan mo ako ng isa para bumuo tayo ng... Okay. Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon, thank you. Nandyan na ang 4. Ito na ang pagkakataon na hinihintay mo. Yung mga hindi mo sinasang-ayunan, maaari mong palitan ngayon. Hawakan ko ang iyong mga kamay. Thank you po. Kasi yung energy ko kanina ubos doon. Ang laki ng mga singsing mo. Yung ata Opo. chichirya yung kape. Mystica, you have 30 seconds to change. Simulan na natin ngayon. Okay. Diosdado Macapagal. Ang 4. Alin ang tatanggalin natin? Noynoy Aquino. Tanggalin po ang Noynoy. You still have 20, 19,
Tama na po yun. Sabi kasi nila, babae, changeable naman, pero ako po ang exception dun. You still have 10 seconds. Tama na po yun. Time's up! Okay, ang pinili niya, pinalitan niya si Noynoy Diosdado Macapagal, ang kanyang pinalit. Manuel L. Quezon, Emilio Ferdinand Marcos. Nung pinanganak ako, itong naabutan ko presidente. Sino? Marcos Regine. Marcos Regine. Marcos Regine. O bakit? Oo nga. Sino presidente yung nabutan ko? Yun nga, si Marcos. Emilio Aguinaldo? Marcos na. Hala ko noy-noy na eh. Buksan na natin. Ferdinand Marcos, isa ba siya sa apat na hinahanap nating pinakabatang presidente na nahalal sa Pilipinas? Marcos, is it a fact? Yes! Bring the action. Yes! Thank you! Thank you naman, Bubay. Dahil binigyan kanya ng 25,000 pesos. I love you, Bubay! Tingnan naman natin, Mystica, kung tama nga ba si Jose na isa sa mga pinakabatang presidente ay yung nanghihingi ng Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, is it a fact? Bring the action. And yung 50,000 pesos. Alam naman natin kung sino ang presidente natin ngayon, President Noynoy. Tinanggal mo siya. Tama kaya na tinanggal niya si President Noynoy? Sa kanyang mga sagot, malalaman natin sa pagbabalik ng Celebrity Vlog! Celebrity Vlog, Celebrity Vlog, kilalanin mo pa. You already have 50,000. Not bad. Not Pwede bad. na po yung para sa dalawang apo ko. Para sa dalawang apo mo. Panggatas. Buksan natin yung choice mo. Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal nga ba isa sa mga pinakabatang nahalal na presidente? Is it a fact? Oh! Naku po, hindi. Hindi bale. Sandali. May isa pa. Naku naman, sana naman, madagdag, no? Sana, sayang. Manuel L. Quezon, is it a fact? Ang pinakabata ng ma-elect na presidente ay sina Emilio Aguinaldo, 28 years old. Magsaysay, 46 years old. Marcos was 48 and Noynoy was 50. Jessica, dahil dalawa ang tamang sagot mo, mag-uwi ka ng 50,000! Congratulations! Hoy, congratulations din sa inyo. For once, tama lahat ang sagot nyo, ha? Bye, thank you! Thank you all so much. That was something! Oh, diba? Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Samahan nyo kami ulit sa susunod na Sabado pagkatapos na magpakailanman dito sa Celebrity Bluff Season 2!